Today is the last Sunday na ating tatalakayin ang ating pong serye for the month. Sa next Sunday, ay sisimulan natin ang ating pagtalakay tungkol sa Semana Santa. Kaya today we will have our ending sermon for our series. And what is our series? Ito po yung Passing on the Love of God. We must have been following na ang ating pong tema ay generational impact, na ang buhay mo ay magkaroon ng saysay sa salit-saling lahi mo, sa anak mo, sa apo mo, at sa kaapu-apuhan mo. O kaya naman, sa isang tao, sa ibang tao, at yung taong yun na na-influensya mo, makaka-influensya rin ng iba, at makaka-influensya rin ng iba. Kaya generational impact both biologically and even in the area of your influence. At para mangyari yon, sabi natin last month, you have to enjoy the love of God. You have to savor the love of God. Ngayon naman, ang pinag-usapan natin sa April, don't just enjoy the love of God. Pass it on to others. Huwag kang makasarili. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makasarili. Pass it on to others. Yan po ang ating tema. Ano po? At ngayon nga po, sa ating pagtatalakay, ito ay tungkol po sa continuing study natin sa John chapter 4. Tungkol po dun sa babaeng Samaritana na na-encounter ni Lord. But today, mas focus natin si Lord, ang Panginoong Jesus. At ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay tungkol sa isang pagkain na talagang nag-energize. Food that energize. When you pass on the love of God, it's like a food that energize. Where do we get that? Ang Panginoong Jesus, sa binasa po natin mga talata, ay makikita po natin na siya'y napagod at naupo sa balon ni Jacob. At ang kanyang mga alakad naman ay pinayagan niyang umalis upang maghanap ng makakain. At noong yung panahon na yon, dumating yung babae at nakakusap ng Panginoon. At nung dumating na yung mga alagad, dala-dala yung pagkain, natigilan sila. Bakit nakikipag-usap si Jesus sa isang babae? Kasi ang isang lalaking Hudyo, mababatingin sa babae. Pero salamat, sabi ni Apostle Paul, dahil kay Kristo, sa kanyang finished work sa cross ng Kalbaryo, ay wala ng discrimination. Pantay na ang lalaki at ang babae. Kaya mabuhay ang kababaihan. Mabuhay ang kalalakihan. Yung pantay na, kala nyo babae lang ha. So, pantay. Kaya lang, siyempre, pag nag-asawa ka, merong role. Everybody shout and say role. At ang lalaki is not above the woman, but first between equals. What we are saying is this. Nagulat sila. Kasi a natural Jew are very superior. Hindi lang po yun. A Jew would not talk to Samaritan. Ang Samaritan po ay mistisa po sila, mistiso. Ibig sabihin, hindi puro. Ganon din, ang baba rin ang tingin ng isang Hudyo na kagaya ng mga alagad sa mga babae at sa mga Samaritano o Samaritana. Kaya natigilan sila. Pero hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na sitahin yung babae, ano kailangan mo? Hindi po. Kasi mismo ang Panginoong Jesus, kinakausap siya eh. At hindi rin sila nagkalakas ng loob. Natanongin si Jesus na bakit ka nakikipag-usap. Tahimik lang sila. At nung ang babae tumakbo na patungo doon sa mga taong pinagbahagi na niya ng pag-ibig ng Panginoon, naranasan niya when she encountered Jesus, lumapit na sila sa Panginoon. At ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi nila sa Panginoon, kain na po tayo. Tanongin mo yung katabi mo, kumain ka na ba? Sino ang kumain na? Taas ang kamay. Uy, marami-rami. Sino ang hindi pa kumakain? Taas ang kamay. Hindi pa kumakain. Ayan. So sabi nila sa Panginoon, kain na po tayo. Narito na ang pagkain. And to their surprise, ang sabi ni Lord, busog na ako. Nagulat sila. Sabi nila, sino kaya nagbigay ng pagkain? May bumili kaya ng pagkain? At narinig ng Panginoon, alam ng Panginoon ang kanilang query. Kaya sabi ng Panginoon, meron akong pagkain na hindi nyo nakikita. Naghanap pa sila. Unseen food. Unseen food. And what is that? What is that? Well, sabi natin, si Lord nagutom, nauhaw. Pero yung pagkagutom niya, na-overcome niya
because of food that they do not see. And what is that food? The food of sharing the love of God and the forgiveness of God. At natanggap ito ng babae. At si babae napalaya sa kanyang condemnation. And she began to proclaim the same love. It was more than a food to Jesus. It's more than the physical food for the Lord and the food that energizes. Mga kapatid, ngayon ay krisis sa ating bansa at sa buong mundo. Dahilan sa panggigera ng Amerika at ng Israel sa Iran. At dahilan sa pagsadyang pagganti ng Iran sa pagwasak sa mga oil na alam nilang ito ang paraan para makaganti sila sapagkat wala silang sapat na lakas. Meanwhile, ang buong mundo, lalo na ang kagaya nating bansa, ay dumadaan sa difficulty. Kaya kailangan lagi natin ipag-pray na mahinto na ang giyera. Sino ang nagpe-pray na mahinto na ang giyera? Taas ang kamay. Why don't we pray for now, right now? Ano po? Tayo yumuko, tayo manalangin. O Diyos ng kapayapaan, kami lumalapit sa iyo ngayon in behalf of the whole world. Papagariin mo ang iyong kapayapaan at dalangin namin na mahinto na ang destructive war na nangyayari ngayon sa Middle East. Kayo po ang kumilos sa mga namumuno ng mga bansang involved upang sa halip na mag-escalate ang giyera, ay maghari ang pagmamahal sa kapayapaan. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita na sa iyong pagbabalik, gagawing sudsod ang kanilang mga tabak, gagawing karit ang kanilang mga sibat. All destructive weapons will be converted into something productive and life-giving. Lord, mapagyarihin mo ito ngayon. Huwag ipagmalaki ng mga bansang mayayaman ang kanilang destructive weapon. At sa halip, Panginoon, ang mga resources na meron sila ay gamitin upang palaganapin ang kapayapaan at isulong ang buhay at ang kabuhayan. Lord, we pray particularly ang mga directly hit, mga namamatayan, nawawasak ang kabuhayan doon sa Middle East. Lord, yakapin mo sila. At ikaw ang tumulong upang maranasan nila ang iyong pagliligtas. Panginoon, dalangin din po namin ang mga bansang kagaya namin na affected also. Ikaw po ang tumulong sa aming mga namumuno na kumilos ng mabilis at hanaping ang lalong ikabubuti ng mamamayan. Magkaroon ng political will ang aming Pangulong Bongbong at ang aming Senado at Kongreso at bilisan ang kanilang pagkilos upang mabawasan ang epektong kahirapan sa aming pong bansa. Sa iyo pa rin ang aming pag-asa. Ikaw pa rin ang Diyos na nakaupo sa iyong trono at sa iyo kami nananangan. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, O God, sipo, shout and say, at isang malakas na palakpak ng pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, mula sa passage na ito, they are talking about food. In fact, they went and they bought food. And when they came to the surprise, sabi ni Lord, I have a food that energized me already, even without your physical food. Wow! We need that kind of food. And what is that food? Tignan po natin. Ano po? That was the food of sharing the love of God. Una, tignan po natin, ano po? Sabi po diyan, meanwhile, his disciple urged him, Rabbi, eat something. But, pakibasa nga po, I have a food you know nothing about. Bakit? Kasi ang mindset nila, the natural realm, the physical food. And they were so eager to eat that food that they bought. Kaya sabi niya, they know nothing about. Kasi nasa natural realm lang sila.
Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? 34. Verse 34. My food, said Jesus, is what? Pakibasa po. To do the will of him who sent me and to finish the work. Hallelujah. And what is that? Luke 19:10. Tingnan po natin sa Luke 19:10. Thank you very much. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 19:10. Pakibasa nga po. 1, 2, ready, malakas, read. Yun, ano po? Na ang mga tao po, dahil tayo makasalanan, patungo tayo sa impyerno. Kaya si Jesus ay naparito at nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Dahil doon, He can save us. Kaya ito raw yung dahilan, kaya naparito si Jesus. To seek, hanapin ang mga naliligaw at upang sila iligtas. And here is an account where a woman, a lost person, a woman, a Samaritan woman at that, condemning herself, being condemned by people, a sinner, afraid of the crowd. But Jesus took time to talk to him. In fact, sa halip na siya ay dumaan sa talagang route ng mga Hudyo, diniretso niyang straight. Dumaan siya sa Samaria dahil sa divine appointment sa babaeng ito. Hindi alam yun ng mga alagad. And he actually shared the love, the acceptance, and the forgiveness of God. And this woman felt that. And so when she felt it, she began going to the very people she was avoiding. And she proclaimed also. At kaya po, sabi ng mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Ang sagot, wala. Eh, ano tinutukoy niya ang pagkain? To do the will of God. That energizes. Mga kapatid, when you and I are able to usher people to become born again and accepting the gift of salvation, may energize ka. Nung si Pastor TJ ay pinapanganak na si Sir Tess, ano po, and we were encouraged by a new friend, si Dr. Minifrida Reyes, na sabi niya, ako magpapaanak kay Tess, ha? Doon sa St. Luke's. Aba, sikat ako. Dahil St. Luke's pa, papanganak yung ano, kala akong pera. Eh kasi libre. At sabi ko, pwede ba yung lamas method? Sure, sabi na. Yung lamas method ko sa hindi nakakalap, hindi ko gagamit ng anesthesia ang yung mga anak. Natural. At yung husband, pwedeng pumasok dun sa delivery room sapagkat ako po ang magpaparelax sa asawa ko. Yun. Kaya prior to the giving of birth, may mga exercises kami. Inhale, exhale, I will coach her, I will remind her. Kapag nakita ko nag-tense sa parte ng kanyang katawan, I will remind her to focus. Yung man tipong, pag masakit na, tititigan niya lang ako, nawawala yung sakit. Ganon katindi. Ano po? Ano? So, ang tawag doon ay focal point. Titigan ka lang sa focal point. Ano? At you will concentrate. Ano po? Pero habang naroon ako sa delivery room, meron kaming small room in a big delivery room of St. Luke. Yung mga ibang babae, nanganganak. Ang ingay. Ang ingay. Minumura yung kanilang mga mister. Minumura. Pero nagulat ako kasi may mga nurse, tawanan. Ayan na naman siya. Yan malutong na magmura. Di ba last year, yan din yung nanganak, mura ng mura sa asawa niya. Pero eto, buntis na naman. Anya. Buntis na naman. Tapos, noong lumabas yung baby niya, at narinig yung, yung galit na babae, biglang nawala. At hindi na siya galit. Kasi yung saya, yung energy na bigay ng ay sapat para
malampasan niya yung kanyang hirap na dinadaanan. Not that she received anything that removed that. No. Yung was enough. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, all the mothers here know what I'm saying. Ganon din po sa spiritual realm. When you share the gift of life to someone, and that someone accept Jesus and commit his or her life to Jesus, and he or she become born again, kakaroon ng energizing effect sa mga nagsishare ng gift of life. Amen? Wala ba ako usap? Amen? Kaya po yung babae, example, si Jesus yung sinasabi niya, I have a food that energizes me more than the food of physical food. At hindi lang po yun, meron siyang sample. Yung babae mismo, uhaw na uhaw. Sa salok, iniwanan yung banga. Why? There is something that satisfied her. And she also proclaimed. And when she proclaimed, lalong na-energize yung babae. Gusto mo ma-energize? Tingnan mo yung katabi mo kung medyo lalata-lata. Ha? Gutom ka na ba? Gutom ka na? Ha? Share the gift of life. Share salvation to other people. Do the will of God. Hallelujah. And share the gift of life to other people. Sa Tuesday, sa aming equipping, we want to invite you. We will review different ways to share the salvation. Yung gift of life, yung four spiritual laws, tuturo ni Sister Tess, yung evangelism explosion, yung bridge presentation, just to review. So, all of us, na mga taga-Hope of Glory, nasa yung mga taga-Hope of Glory, sumigaw nga ng amen, will continue to do the work of an evangelist. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 5, 2 Timothy chapter 4, verse 5, si Apostle Paul, marami siyang reminder kay Timothy as a pastor. Sabi niya, but you, keep your head in all situations. Endure hardship. At ano sabi? Pakisunod. Do the work of an evangelist. Meaning, nagdadaan sila sa hardship. Maraming mga nakaka-discourage tulad ngayon. Sa nangyayari sa ating paligid. Sa threat, sa economic impacts ng gyerang ito. Ang daming hardship. Ang sabi po, keep your head in all situation. Ano po? Huwag kang madi-discourage. Harapin mo yung hirap. At para maharap mo yan, sa halip na magmukmuk ka, sa gitna ng iyong problema at pangangailangan, what do you do? What do you do? Do the work of an evangelist. Evangelize your friends. Evangelize your relatives. Kaya sa Holy Week, yung mga unang gabi lang tayo magsasama-sama sa CTFP para magkaroon ng reflection. Yung Friday na, Thursday night o Friday, online na lang. Bakit online? We want you to bring our church to your family. Ayahin mo sila, tara, magkaroon tayo reflection. Holy Friday naman. Samahan niyo ako. I-ask me TV. I-connect mo yung cellphone mo. At ipakita doon yung ating online. And through that, you can share salvation to your loved one. Can you hear that? Amen? Mga kapatid, it's not enough for us to come and be blessed. In fact, to be blessed, you need to bless others by sharing the message of salvation to others. And this is what Jesus is saying to us today. Kaya, bagaman gutom siya, na isang tabi niya, gutom niya, at nagkaroon siya ng kakaibang pagkain. And it surprised his apostles. Mga kapatid, mga minamahal, gusto niyo bang ma-energize? Share the gift of salvation. Kaya, meron po tayong gift of life na pamipay. Meron din tayong gift of life na card. Ito po may pahay sa inyo, huwag niyo pamimigay. Pagkaraan niyo i-share, ito naman ang bibigay mo. Ano po? At kung wala siyang Bible, pwede ka rin magbigay ng Bible. At pag nagbigay ka ng Bible,
Samahan mo ng bookmark. Ayan. Read your Bible and pray every day. Ayan. Tapos narito po yung ating Sunday worship services. Thank you very much. Sunday worship services. Kung kailangan nyo po, pwede kayong paglabas ninyo, ay ihingi po dyan. Salamat sa Panginoon sa TGP, the generic pharmacist, si Ben Luzon, ay nag-iimprenta siya nito. Binabayaran niya sa amin sa Philippine Bible Society, tapos pinamimigay niya ng libre sa mga magbabasa. Mas maganda, ibibigyan natin yung handang magbasa. Yung handang magbasa. Kaya kung masyaran mo, tapos bibigyan mo, ang ganda. Mga kapatid, when was the last time we share salvation to others? When was the last time we became like this woman who, after experiencing God's forgiveness and love, went to the people and proclaimed? Well, this week is a good opportunity. And next week, sa Holy Week, let us allow ourselves to experience the food that energizes us more than the physical food. Pangalawa, sabi ng Panginoon sa talatang ito, ano po, yung pong food na yun, which is sharing salvation, ay hindi lamang po nag-energize. Let us look at this. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and, ano po sabi? Pakiulit po, and? Pakiulit po, and? So hindi lang pala to do the will of God and the work of an evangelist, but to finish the work. What does it mean? Well, sabi po sa Matthew 28:19-20, ang sabi niya sa mga alagad, go, make disciples of all nations, baptize them, teach them to obey. Ano po? Dito po makikita natin mga kapatid, na kumpleto po yung pinapagawa ng Panginoon, the work. The work is to make disciple. Make disciple. That is the Great Commission, to make disciple. And to make disciple, go. Or as you go, kung sino nakakalubilo mo. Kaya mahalaga po na we ask each other, did you share the gift of life? Did you share salvation to others? Did you share the love of God lately? Sa ating mga dinidisciple, it is important that we check on each other. When was the last time? Baka tayo turo ng turo, pero hindi na natin sila na-ensure na sila ay nag-share din sa iba. Mga kapatid, to complete the work is to make that person a growing disciple of Jesus. Let us look at Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Colossians 2, 6 and 7. Sabi niya, kung paano tinanggap niyo si Jesus, that's the food that energize. Pero sabi niyan, continue to live your lives in Him. Paano yon? Verse 7. Sabi mo verse 7, rooted and built up, strengthened in the faith as you were taught. Meaning, importante na huwag mo lang sharean at tumanggap siya kay Lord. Sabi po sa mga sumunod ng talata, kung binasa ninyo, ay 4 na buwan pa para anihan. Pero tignan ninyo, nariyan na, aanihin na. So the Lord is talking about the natural realm and the spiritual realm. Now as far as the people are concerned, they are ready. Not just to commit their lives to Jesus, but to also grow as a growing disciples. Ano po? At para mangyari yun, i-assure natin na yung ating ministeryohan ay nag-uugat at nabibuild up kay Kristo. Kaya po, dito sa ating pong nurturing materials, lakbayin, yung tumanggap na kay Lord, tuturuan natin paano mag-pray, paano magbasa ng Bible, paano mag-devotion, paano maging growing Christian, at paano mahalin si Jesus. So tuloy-tuloy po. Kaya ito po yun. We will point people to Jesus. Like the Samaritan woman. Sabi niya sa mga tao, I met a person
Could he be the Christ? Because he told me everything about me. Yung pong he told me everything about me, very powerful po yun. Meaning, kilala niya ako. Pero, kinausap niya ako. Lahat ng lihim ko alam niya. Pero inaccept niya ako. Soft sale yung kanyang pag-witness. Pero what I would like you to see is that she pointed everybody to Jesus Christ. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, that is what we do. We don't only help people to pray to receive, pero iuugat natin sila kay Jesus. Hallelujah. At meron tayo pong lakbayin na booklet na pwede natin gamitin. At ang maganda po rito, bawat lesson may accountability. Sigaw nyo nga, accountability. Pakalakasan, accountability. Na, check mo kung nagpe-pray ba siya. Anong oras siya nagpe-pray. Check mo, tinuro mo paano magbasa ng Bible. Kung nagbabasa ba siya ng Bible. Kasi, nandoon po yung pagkain po na nag-energize. Kasi, yung pagsisikap mo ay nagiging mabunga. The key word is for fruitful labor. Ano po? Fruitful labor. Hindi masasayang ang iyo pong pagpapagal na akayin ng tao sa Panginoon at tulungan siyang lumalim sa Panginoon. Isang bagay nakikinig sa salita ng Diyos. Isang bagay naman yung siya na mismo ang nagbabasa ng Bible. Ha? At nagpe-pray. And when we do that, wow! Yung po makita natin yung pagagbud mo ay mayroong patutunguhan. In our last board meeting sa Philippine Bible Society, ay si Chief Justice Puno ay nag-share ng isang testimony na namimigay ng Bible at meron siyang nabigyan at sabi sa kanya, hindi ko kailangan niyang Bible. Sabing ganon, pero pag mapilit ka, sige, kukunin ko yung Bible mo. Pero, gagamitin ko lang yan na pambalot sa droga. Payag ka ba? Tumahimik siya. At sabi niya, sige, papayag ako na pupunitin mo ang bawat page ng Bible, ngunit bago mo pambalot ng droga, mangangako ka, babasahin mo muna yung page na yun. Tumawa. Sige. At binigay niya yung Bible. Kaya yung Matthew, pinunit niya, binasa niya, pinanghitit niya ng droga. Tapos na matapos na yung buong Matthew, sabi sa kanya, sinipsip ko ang droga ko kasama si Matthew. So natapos niya yung Matthew. So naminipis na yung Bible niya. So Mark naman, Mark. So punit. Basa, tapos yun na. Tapos, tinutuya niya yung nagbigay. Sabi niya, tapos na naming mag-drugs ni Mark. Kaya, ganon din kay Luke. Ganon. Kaya naminipis na yung Bible niya. Pagdating niya kay John, simula pa lang, John chapter 1, may naramdaman siya. Pero hindi niya pinansin. Pinambalot pa rin niya at nag-session siya. Sa second page. Pero nung third, pagkabasa niya yan, John 3:16, lumaglag ang luha niya. Kinonvict siya ng Holy Spirit na mabasa niyang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. And he realized that he is going to perish without Jesus. And so he surrendered his life to Jesus at tinawagan niya. Yun nagbigay sa kanya ng Bible. Sabi niya, umiiyak. Ano, what happened to you? Sabi niya, now I know why you are laboring so hard to spread this news. At sinabi niya, I committed my life to Christ. At alam niyo, ngayon ang ministry niya, namimigay siya ng Bible sa mga restricted country. Palakpan niya natin ang Panginoon. Malakas na palakpan. Kaya sila Brother Tito at ang Gideon,
we have partnership with them para pasukin ang mga eskwelahan. At last week ay nakapamigay ng libo-libong mga Biblia ang mga kapatid na Tito at Gideons in support of our shepherds. Palapakan natin ang Panginoon sa bagay na yun. That labor is never in vain. The labor of bringing not just the gospel to people, but bringing the people to a deeper relationship with Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, are you laboring for the kingdom of God? Or you are laboring so much for the material things, lalo na ngayon? Sabi natin kanina, si Timothy, sabi niya, lalo na ngayon taghirap, huwag ka ma-discourage. Lalo ka mag-evangelize. But don't just evangelize. Complete the work. Yung ini-evangelize mo, siguraduhin mo, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Acts chapter 2, verse 42. Siguraduhin mo, devoted. Ano po? Anong sabi diyan? They devoted themselves kanino? Ha? They devoted themselves kanino? To apostles, period? No. Not to anyone. But to apostles. May kausap ba ako? Apostles. And what is that? The Bible. Yan ang problema natin mga Pilipino. Deboto tayo sa politiko. Nakikipag-away tayo para sa politiko. Mga public servant natin sila. Huwag niyo silang iniidolo. Pabayaan natin sagutin ni BP Sara sa impeachment yung mga akusasyon sa kanya para malinis niya yung kanyang pangalan kung kailangan. Hindi pwedeng hindi sagutin kasi public servant sila. And on a given occasion, even President Bongbong has to answer. Kaya, pag tinatanong ng media, hindi pwedeng i-avoid. Kailangan sagutin kasi accountable sila sa atin. At tayo naman, please, huwag tayong tagapagtanggol ng politiko. Tayo ay hindi para kanginawang politiko. Tayo ay para kay Hesus Kristo. Can you hear amen? At tayo para sa kapwa Pilipino. Hindi para sa politiko. Ano po? We are for Filipinos, not for any politicians. And when we read the Bible, the teaching of Jesus, makikita natin yun, that there is no other Savior but Jesus. So no politician can save us. Only Jesus can. Can I hear that? Amen? And so we must be devoted to Jesus. And the apostles' teaching is actually the Bible. And the Bible is centered on Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. Ang anumang pagpapagal para mag-nurture ng isang kapwa-Christian, mag-disciple, ay nagbibigay ng energy, nagbibigay ng lakas. Sister Tess, nanghina siya. Kala ko, inatake na naman. So, napagod siya, parang nanghina siya. Sabi niya, pahinga muna ako. So, naupo siya. Mamaya, tumulog yung cellphone niya. Pagbasa niya, na-energize siya. Sabi ko, ano kaya nabasa? Baka may nagbigay ng malaking perang Gcash sa kanya, kaya na-energize. Sabi ko, ano yung nag-text sa'yo? Ba't parang sumigla ka? Sabi niya, ito, yung parent ng metamorphosis natin na tumanggap kay Lord at ninonurture ko. At nag-chest na rin to eh. Pero tinuruan ko siyang mag-devotion. Sumigla ako kasi nagpasa ng soap. Alam niyo yung soap? S-O-A-P. Yung kanyang scripture na binasa, yung kanyang observation or learning, yung kanyang application at yung kanyang prayer. Marunong na siya mag-devotion, sabi niya. Praise God. It gave her energy. Kaya lumakas na uli siya. Alam niyo, totoo po yun. Kaya sabi ni Jesus, I have a food you do not see. It energized the Lord when he saw that the woman was joyful to receive the gift of salvation. Kapatid, nanalata ka ba? Nangihina ka ba? Nadi-discourage ka ba? Try to focus
on the mission that Jesus passed on to you and share and help people grow in Jesus and hold them accountable to you sa mga tinuturo mo sa Kanya. Kaya sabi, teach them to obey. Hold them accountable sa mga tinuturo mo sa Kanya. At siya ay maging disciple. Oh, may the Lord speak to our hearts. Let us also seek that food that energizes Jesus beyond the energy that He can possibly get from the physical food. Pangatlo at panghuli, makita po natin this food. What is that food? Sharing the love and the forgiveness of God. Ano po? Ang sabi diyan, maraming mga Samaritano ang nananalig. Dahil sa patotoo ng babae. He told me everything I ever did. So very soft sale, ano po. So when the Samaritan came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. At anong epekto? Verse 43. Ayan. Ito po, verse 41. And because of his words, many more became believers. And they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves. Kami mismo ang nakarinig. Ito ho maganda, ano po. Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. We are pointing people to Jesus upang sila mismo maranasan nila ang Panginoon. Ano po? At dahil dito, ano po, hindi lang sila mag-share. Ano po? Pag tinignan po natin, sabi niya, no, and we know that this man really is the, pakibasa po. So, hindi yung politiko mo, ha? Sino ang Savior of the world? Si Jesus. So, third point po natin na ito. Ano po? Alam nyo, because of this, the gospel spread. Ano po? The gospel spread. Hindi lamang po dahil nagpo-proclaim, kundi dahil yung babae na nagpatotoo sa mga tao, yung mga tao, nagpapatotoo na rin. And yung pong prinsipyo ng 2 Timothy 2:2, basahin natin, actually began to happen sa mga Samaritan believers. And the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others also. So from Jesus to Paul to Timothy to reliable men to qualified men to others. Generational. Sige nyo nga po, generational. Ito ho, ang napakahalaga. Ano po? This food does not only energize us. At yung labor natin ay hindi lamang nag-energize us. Ano po? Nahilang natin hindi nasasayang. Kundi yung multiplying impact ng ating pong pagbabahagi ng gospel that will continue to energize us. I was born again through the four spiritual laws of Campus for Christ. Kaya in 2012, the international ministry directed the Philippine ministry to have a board. And so I was invited to become part of the board, and they elected me as chairman. So for more than 10 years, they continued to ask me to provide leadership. At this weekend, we had our annual evaluation and our planning on how effective our missionaries in discipling all sectors. Ano po? And we are so happy. Yung ating pong AFP Chief of Staff, General Browner, is a product of discipleship ng Campus Jose for Christ. Palapakan niya natin ang Panginoon. And we are so happy with many many reports, ano po. At kami po sa board, can we show the picture? So together with us, nandiyan si Angeli Valenciano, Pangilinan Valenciano, ayan. So, these are our staff, ano po, missionary, these are the heads of the department. Kami po yung mga board members. Tuwan-tuwa si Angeli
binigyan kami ng jacket ni Gary Valenciano. Ayan. Yung isang picture. Ayan. May isa, ayan. Ayan. Ito si Gary. Ito AI na lang. AI. Kunwari na lang nandiyan si Gary. Pero yung Mrs. totoo, ayan. And we celebrated that these young people, after finishing medicine, after finishing law, after finishing different courses, they decided to commit their lives to the Lord. Instead of pursuing their career, they received the call and they shared the gospel. Si Angeli mismo was blessed because one of our missionary, after college, committed her life to the Lord, and he started to win the artists. She called it Artists in Touch. And one of those she's able to reach was Angeli Pangilinan Valenciano. Mga kapatid, when you see na yung sabi ng Panginoon, may nagtatanim, may umaani. Alam niyo yung multiplying effect ng mga pagtatanim mo ng kaligtasan, grabe. It will energize you. Kaya si Gary, si Angeli, malaking bahagi ng income nila, binibigay nila sa ministry of spreading the gospel. At yung Pangilinan, sa gitna ng mataas na presyo, si Donnie ba yun? Si Donnie at yung tatay niya, si Anthony, may gasolinahan doon sa Cavite. Habang nagtataas ang presyo, sila naman nagbaba ng 3 piso. Sapagat sabi nila, this is a time that we must learn to share. At yun ang kailangan gawin ng gobyerno. Kausapin ang pinakamayayaman sa Pilipinas na ito ang panahon para kayo ay tumulong sa mas maraming Pilipino. Mga kapatid, mga minamahal, let's pray for our government people. They have the power to convince the rich and the famous. Hindi lamang makancel ang VAT, makancel ang excise tax, except for the rich people, kundi yung rich people mismo, it's time para to pay back at para tumulong sa kapwa. And a good example of a believer like Anthony and Donnie Pangilinan, who grew in Learning Tree. Learning Tree is one of the famous, small but famous school because they're able to train children to love the Lord and to spread the gospel. In fact, even Donnie went back to her school sa Learning Tree and donated 1 million pesos. Sabi niya, because of the impact of your school sa amin. And that is the reason why kaya tayo meron ding school na Metamorphosis. We don't just train the mind. We also train the heart. And we teach the Word of God. Why? Because the impact of those seed in the lives of these young people na bahagi ng next generation, we will never know kung ano ang magiging contribution natin. And when you learn, like the teachers, Sister Tess, meron siya mga estudyante na puro walang mag-volunteer na teacher sa mga isang section na puro luko-luko. Eh siya nag-volunteer. Pero siya rin ay sumuko, na hirap siya. Sapagkat sabi niya, ginawa ko na lahat para matuto. Sir, hindi pa siya natututo. Sabi ko sa kanya, di subukan mo namang mag-storya. Because the people are interested sa story. Bago ka magturo, mag-story ka. Because, student don't remember the lesson, but they remember the teachers. And so when Sister began to tell a story before teaching her class, naging interesado. At nagulat yung principal niya. Dahil yung ilang estudyante doon na ilang beses na bumabagsak at hindi nakakapasa, nakatapos. After many years, she received an invitation. Ma'am, pwede ho ba kayo? Magre-reunion po kami dito sa Balagtas. So, pinag-drive ko si Sister Tess. At pagtungo namin doon, nagulat siya. Yung mga salbahe, nakatapos, may engineer na, may accountant na. At many of those na receive yung pagbabahagi ni Sister Tess ng First Spiritual Laws. In fact, even Sister Denny was also
a student of Sister Tess at siya rin na nakarinig ng gospel through her. Alam nyo, yung joy ng asawa ko na hindi lang yung joy ng teacher, na yung impact ng mga estudyante niyan dapat ay mapapariwara na, kundi yung joy na yung palang pagbabahagi niya ng salita ng Diyos ay merong epekto sa mga younger generation. Would you like to have that energy, that food that energizes? Can you hear other amen? All you need to do is to say, Lord, I will share good news to others. I will point people to Jesus. I will help them grow in Jesus. And I will even train them to learn to share to others. Sabi ng Panginoon, I have food that you do not see. Ikaw, tanongin mo yung katabi mo, ha? Gutom ka na ba ka mo? Ha? Seek the food that energize you. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat